Nandito ako, grabe, kinamnam ng mukha ko. Hindi ako, nandito ako ngayon sa UE, parang College of Dentistry to. Ano parang? College of Dentistry talaga to. So, yan. Ang ganda ng school nila. Hindi ko namimiss maging estudyante, pero nostalgic lang ako. Nakakatuwa. Nandito lang ako register for something and hindi rin ako graduate ng UE. Graduate ako sa National University and sa CEU. Nag-aral din ako sa CEU. Graduate din naman ako doon ng pre-dentistry. Wala lang, nakakatawa kasi tignan mo yung tsura ko. Mukha ko talaga akong estudyante. Kakulay ko pa yung chair. Kakulay nung swelas. Anong tawag mo dun? Nung last part ng t-shirt. Tapos naka-backpack pa ako. Pili ko talaga estudyante ko today. Nakakamiss din maging estudyante. In a way. Pero ayoko nang balikan. Problema na yung pagpasok sa school, saan kayo kakain. Nakakamiss yung maging dependent sa parents. Nangingi ka ng baon sa kanila. Tapos coffee shop dyan. Lunch lang kung saan saan. Wala kayo pa iniisip. Tapos direkto, oh. To be fair sa UE, ang ganda ng UE ah. Parang sarap mag-aral to. Although, ito kasi na-experience masyado mag-aral. Pumasok sa school oh. Pero yung mga pamangkin ko, alam ko gusto nila mag-dentistry. Ang init. Itim na lang ako sa mga lakad. Iwan lang sa dagat. Every Nation. Church na siguro to eh. Church yata tong Every Nation. So ngayon, naglalakad tayo sa Ita. Recto, Tubel, Moraita ata. Since nandito na rin naman na tayo sa Menjola or Moraita, U-Belt. Isa lang yun. Mag-try tayo ng coffee shop. Actually, may nakita akong Zeus Coffee. Gusto ko sana mag-try ng Zeus Coffee. Kaso, feeling ko mas marami kasing branch yun. So, I can try it some other time. So, this one, it's nice. Ang dami ng magagandang coffee shop dito. Ano, estudyante kami, wala eh. Mga puro milk teahan lang. Number 1 na lang. Sige po. Nandito tayo ngayon sa U-Belt. Specifically sa Moraita. Pero kanina nasa UE ako. Kasi may mga inasikaso lang ako doon. First time ko makapasok sa UE ah. Anyways, nandito tayo sa coffee shop. Sobrang ganda ng mga coffee shop dito ngayon ah. Dati nung college kami, puro milk teahan. Pero ngayon ang gaganda na ng mga coffee shop. Nakakamiss lang din talaga maging estudyante. Nakakamiss maging dependent. Namimiss ko lang siya kasi hindi na nagmamatter sa akin ngayon yung hirap na pinagdaanan ko before. Although, hindi rin naman ako like sobrang nag-effort din talaga to really graduate. But I know I comply requirements. Mahirap siya for me kasi the course is not my choice. It's my parents' choice for me. Paano ba? Ayaw nila ng course ko. And also, okay naman yung course na napili nila sa akin. Maybe, that time, ang iniisip ko, baka wala lang ako tiwala sa sarili ko. But the thing is, sobrang grabe yung conviction ng parents ko. No, magde-dentistry ka. Parang ganun. Di, magsi-CEU ka din kasama ng mga ate mo. Magde-dentistry ka. Wala na talaga silang ibang choice na in-advise sa akin. O pwede ka naman mag-nursing or whatever. Hindi. First choice talaga nila sa akin is dentistry. So ako, okay, dentistry. Tapos mga kaklase ko ng high school, parang shock din sila. Huh? The-dentistry siya? Hindi nga marunong mag-aaral. Hindi lang talaga ako compatible with studying. Pero magaling ako makipag-friends. Kaya, alam mo, sa college, tulungan lang naman sa college. And kapag may mga mahirap na subject yun, nag-effort talaga ako. Pero grabe, alam mo, God's will talaga siya. Sa awa ng Diyos. And sometimes, our parents know us more. That's why we have to trust them. Kasi kung tinuloy ko yung course na gusto ko,
baka di rin naman ako mag-excel doon. And first choice ko talaga is performing arts. Related naman, performing arts, dentistry. But, I mean, arts din naman ang dentistry. Sobrang layo lang ng tinalon. Kaya nung college ako, tinatanong din ako ng mga classmate ko, ano dapat course mo kung di dentistry? Performing arts. Huh? Layo ah. Kasi pwedeng nursing man lang, anything na medical. But then again, wala rin sa family namin. Kaya parang trinay ko na lang din. So, nung nag-dentistry na ako, yun, every sem, umiiyak kami ng nanay ko. Kasi hirap na hirap ako sa... Umiiyak pala ako sa nanay ko kasi hirap na hirap ako talaga sa course. Ang hirap talaga ng course, lalo na kapag wala doon yung puso mo. Pero, alam mo yung the fact na parang isang sem, na parang ayoko naman masayang. Kaya nagtuloy-tuloy na ako. Sige na, tapusin ko na lang to. Kaya na natapos na ako mag-dent. 7 years. Delayed ako ng 1 year. Doon ako tinanong ng mami ko, sabi niya, ano, gusto mo ba mag-aral ng course na gusto mo? Magbibinild na ako nun. Kasi parang change of heart na naman. Fashion design na naman. Hindi na performing arts. Gusto ko mag-binild. Pero the thing is, 7 years na ako nag-aaral. Ayoko na mag-aral ulit. Kaya parang yung isip ko nun, nakatingin na lang ako sa malayo sa fashion design. Ayoko na mag-school. Isang example lang yun talaga na kahit pagano kaganda yung mga plano natin sa buhay natin, kahit pagano kaganda yung desires natin, yung interest natin, at the end of the day, lahat ng plano natin, it doesn't really matter. Si Lord pa rin talaga masusunod. Siyempre, bukod sa parents natin, na sila naman talaga yung pinakamagbabayad, ginaid din talaga sila ni Lord na sunod yung plano ni Lord sa atin kasi He knows what's best. Imagine mo, kahit naman hindi ako sobrang interesado sa dentistry, I should be grateful on things na may mga procedure na nagagawa ko. And sa sobrang dami hindi mo kasi siya magagawa sa lahat. Basta grateful na lang ako since artsy naman. Basta ganun. Ayoko mag-talk ng mga ganyan. Basta grateful na lang ako kasi blinas din ako ni Lord ng talent para matuto ng crafts din ng dentistry. Kaya a reminder that we shouldn't be worried on what's going to happen tomorrow. Kasi no matter how good our plan is, maging worried tayo buong araw. Lahat ng worries natin, it won't matter. Kasi at the end of the day, si Lord pa rin naman talaga masusunod eh. So ngayon, learnings ko talaga is ayoko na siyang pangunahan sa lahat ng mga gusto niya para sa akin. Kasi minsan, inuunahan ko siya eh. Pero it is not the right time for me. Ayun, I end up being miserable. But then, ngayon, kapag may mga desire ako, tinatanong ko siya kung para sa akin ba to, kung trustworthy ba ako of that kind of blessing. Kung para sa akin, edi i-bless niya ako, bigyan niya ako ng peace. Pero kung hindi para sa akin, na-remove niya na ganun. So important pala talaga na nangingi din talaga ng guidance kay Lord. Kasi, wala, akala ko dati, performance-based dito sa mundo eh. Kailangan ko galingan, kailangan ko maging proud lahat. Kaya nagmadali talaga ako. Nakalimutan ko siya. Mangingi ng guidance sa kanya. I end up being miserable. Yun yung naging learnings ko. Ngayon, kahit may mga malilit na bagay, small decisions, tinatanong ko giningi ko na ng guidance sa kanya. Kasi, mahirap na magkamali. So, the thing is, wala. Surrender lang talaga. Lahat. Nakakatuwa. Bakit? Many are the plans in a person's heart, but it is the Lord's purpose that prevails. This verse reminds us that while we can make our own plans, it is God's will that ultimately come to pass. So I'm having chicken wings, and Americano. I decided kagabi pala na hindi na muna ako magka-carbs kasi parang taba ko na. Hirap makahanap ng parking. Pero, praise God, nakahanap ako, car wash. Yung sasakyan ko, kailangan na talaga ng car wash. Ilang weeks na siyang madumi.
Tapos, di ko rin pinapa-car wash kasi mayat-maya, umuulan din. Mayat-maya. Ba, minsan-minsan, umuulan din naman. Kaya, yun. Parking, instead yung bayad sa parking, napunta na lang siya sa car wash. Pero kasi yung feeling ng pag madumi yung sasakyan mo, parang ang dumi-dumi mo rin as a person. Ganun. Ganun yung feeling. Okay. Faith without works, guys. On my way to my cousin, I'm gonna meet her. Yan, nakikinig ako ng podcast kasi medyo tamad din ako magbasa ng Bible. Ayan, nakita na kami sa Greenbelt. Tapos, sinamahan ko muna din siyang mag-shopping ng mga isusuot niya kinabukasan because she's going to fly. Pupunta siya ng Hong Kong kinabukasan. Kaya kailangan niya ng mga pang OOTD. Tapos, meron pala dito sa BLK 513. Coffee shop yung Atake. Atake! Yan, she ordered matcha. Ako naman, I'm having my second coffee of the day. Saktong-sakto kasi wala rin talaga ako masyadong tulog niyan. But, syempre, exert tayo ng effort to meet our loved ones and at the same time, konting fellowship. Tapos, catch up na din. Yeah, yun. It's so nice to be with the people, especially kamag-anak mo pa, kapamilya mo pa. And at the same time, you're both growing with the presence of the Lord. Nakadali feeling ko sa din namin yung gawin. Sabi niya, or like, na pala ako, 3 kilos na kailangan natin maglakad-lakad. And this is me on my way home. Yan, sarap lang din mag-worship, makinig ng worship, habang may view ka ng mga clouds. Sobrang clear ng sky lately, saka walang pollution.